Ayan, sagutin natin 'tong ano habang kumakain. Kain tayo guys. Before anything else, ito yung paborito ko pag weekend. May, hindi pa pala weekend, char. May hotdog ako, tender juicy, and meron akong longganisa ng tuyo. Diyos ko, ang sarap ng tuyo. Inggitin ko kayo at ang eggnog. Tapos, yung aking ano, meron akong cane tone. Yan. Ang sarap. Kain tayo habang nagsasagot tayo ng question. Gusto ko tong sagutin. Ang ganda nito. Ang ganito nitong tanong na to. Okay, bago sumubo. Paano po ba malalaman na seryoso sila? Ang tinutukoy niya dito ay nag-pray na ako ha. Samahan natin ng, meron pala akong suka, yung dato puti na suka. Dato puting may halo ng mga sibuyas, kamatis, ganun level. Sarap. Sabi niya, ilapit ko lang. Pwede na? Diyos ko, ang sarap ng tuyo. Ang sarap. Kung nasaan naman kayo ngayon, gutom na gutom kayo for sure. Makita niyo itong ating Filipino breakfast. So, tawag dito. Sagutin natin si kabayan, si Madam. Paano po ba malalaman na seryoso sila? So, ang tinutukoy nito ay ang mga Indian. Okay. Ang ano ko po, mga sagot ko ay hindi pang general. Okay, pang Indian lang, Hindu. Kasi hindi ako, kung yung asawa kasi first time ko na jowa, yun. Wala ako experience sa ibang culture. So, Hindu lang. Pero siyempre, pare-parehas lang naman ang lalaki. Una, at saka yung chika ko, as per my own experience, ang asawa ko ay medyo old fashion. Okay? Literal na Indian, literal na Hindu. Yung tipong, ako lang ang unang Pilipina niya nakilala, kaya ganun. I mean, before ako, may mga staff siya mga Pilipina, syempre. May mga staff siya mga Pilipina. Bago niya ako nakilala. Pero, yung kanyang pananampalataya sa Hindu is parang yung may cover. Pero nung makilala niya ako, ay, dahil wala talaga lahat ng cover. Char. Okay. So, magkaibigan lang kasi kami noon, dati. Tsaka ako kasi talaga, wala akong interes. Wala akong interes sa mga ibang lahi. Makakabayan lang akera. Wala akong interes sa kanila noon. Tapos, syempre, nag siya, mayroon din kasi ako mga tao sa paligid na, uy, wala ka naman jowa, single ka naman, go ka. Wala akong plan. Wala akong plan na mga gano'n. Tapos nung magkaibigan kami, nag-usap-usap kami, sinabi ko talaga sa kanya, mas maganda kasi 'to kung magsisimula tayo ng relasyon sa isang Indian, okay? Specific Indian, pero sa isang lalaki. Dapat clear sa kanila kung sino ka. Kaya nga 'di ba sabi ko, huwag kayong magpo-post ng mga negative sa sarili niyo. Kasi diyan sa inyo, kung paano kayo nag-post ng negative sa sarili niyo, diyan sila magbe-base paano kayo itrato. Okay? So, harap. Absolute. So ngayon ako mandatory sa asawa ko, ko pa lang siya, kaibigan ko pa lang. Sinabi ko hindi ako tatanggap ng at una sabi ko sa kanya, ayoko sa mga lahi ninyo kasi yan, may mga asawa, may mga arranged marriage, ganun. Sabi ko, ang ganda ko. Charot lang yun. Pero sa talagang ako, para sa sarili ko, deserve ko yung better. Tapos, wala akong plano. Eto, wag nyo ipapakita sa lalaki na atat na atat kayo sa kanila. Kasi pag kayo ang unang nag-move, wala dahil, goodbye. Mawawala ng gana yan. Totoo yung first in full. Pag finish mo, lalapit talo sa'yo. Pag pinul mo, lalong lalayo. Yun. Okay? Relax lang. Okay ka lang, hayaan mo siya ang mahalin ka. Maging maganda ka lang, Diyosa ka lang. Tapos,
Huwag kang mangunguna. Hayaan mo siya ang mag-imbita sa'yo sa mga bagay-bagay, gano'n. Okey? 'Pag gusto ka niyan, mag-effort siya. Number 1, yung nag-aalala sa iyo. Super tawag, super text, kahit anong busy niyan, may time 'yan. Yung tipong kahit nasa trabaho siya, ibi-video call ka, ganyan. Do'n ang simula nun na, una, time. Kasi effort yun. Yung tipong kahit na ano, gagawin niya para makapunta sa'yo, makatawag sa'yo and everything. Pangalawa, maglalaan siya ng pera para sa'yo. Hindi ka bibigyan ng pera ng ano ha, yung gano'n. Yung tipong aayain ka sa labas, magde-date kayo, siya ang bahala sa lahat, gano'n. Tapos, concerned siya kung kumakain ka ba o hindi, gano'n. Tapos, monitor ka, 'yan. 'Pag seryoso ang isang Indiano sa'yo, be monitor ka, oo. Tapos naka-ano 'yan, ang asawa ko kasi dati, wala yang ano, nung magkakilala kami, nagbura yan ay naku dapat di kinukuwento yung love story ko, sana yun. Okey. So basta wala siyang TikTok, wala siyang ano, everything. Pero nung makilala niya ako, gumawa siya ng account para ma-monitor ako. Mm. Tapos sunod niyan, okey, kasi nung parang nai-inlove ako sa kanya, sinabi ko sa kanya na, "Ay hindi, ayoko ng ganito." Sabi kong ganyan, "Dapat hindi na tayo mag-ano." Kasi sabi ko, ako kasi yung tao na hindi ako perpekto. Nakaranas kasi ako ng mga sakit-sakit na mga kalooban. So sabi ko dati nun, bago ko nakilala yung asawa ko, 3 taon ako single, mahigit. Sabi ko, "Ay, sa susunod na ano ko, hindi ako iiyak na. Dapat may value na yung sarili ko." Gano'n. So, relax lang ako. Siya lahat nag-effort, siya lahat nag-effort. Tapos sabi ko sa kanya, "Kung wala kang plano sa'kin, ayoko na." Gano'n. Sabi ko, "Wag mo akong ano, kasi hindi maganda yung naging buhay ko dati." Oo, gano'n. Kaya dapat wag mo akong ginaganyan. Tapos, nung sinabi ko 'to sa kanya, magkaibigan pa lang kami, kasi feeling ko na-inlove na ako, pero hindi ko sinabi na in love ako sa kanya. Kumbaga sinabi ko, "Ay, kung hindi tayo puwedeng mag-friendship-friendship kung wala ka namang plano." Gano'n. Kaya basta ano siya, seryoso daw siya, daming promises and everything. So ako, 'di ako naniniwala sa mga promises. Hanggang sa mahigit 4 na buwan na kami, 'yan, ipinakilala niya ako sa nanay niya, gano'n. Ito pala yung una niyang mga sinasabi sa akin na paano malalaman na ano, is una, ang gagawin nila, ikukuwento ka sa nanay, okey? Ikukuwento ka niya sa nanay, tapos ng kuwento nila 'pag naparamdaman, ito yung sabi ng asawa ko ha, nung maramdaman niya sa nanay niya na medyo okey, okey, ipinakita niya na yung aking picture sa nanay niya, gano'n. Kaya kayo, huwag kayong magmamadali kasi dapat pakikiramdaman ninyo kung yung lalaki ba ay ano, magkukuwento muna sa nanay kasi hindi sila katulad natin na isplok kaagad sa magulang, walang gano'n. Kasi sa kanila, one man, one woman. Tapos ang sabi ng nanay, yung nanay niya okey naman and everything. Tapos kinukuwento niya sa akin yung process ha, nung mga panahon na yun. Tapos sabi niya sa akin, "Gusto mo ba makilala yung nanay ko?" Sabi ko, "Ikaw?" Kasi nung panahon na yun hindi ko talaga alam na dapat pala ganun yung proseso. Tapos pinamit niya sa'kin yung nanay niya. Ito ang technique, first time namin mag-meet ng nanay niya, pero before that, nabili ako mga Filipino food, pinapadala ko. Gusto ng nanay niya mga Filipino food na iba. Okey. Tapos nung mag-meet kami ng nanay niya, ayun, nagdala ako ng flowers na bouquet. Well, ang gustuhan ako. Yan ang proseso kung paano ka ipakilala. Una, respeto yung sarili niyo, ipakita sa lalaki na hindi kayo basta-basta. Huwag kayong maghahabol, hayaan niyo sila mag-effort. Pangalawa, pakiramdaman niyo siya kung anong plano, tanungin niyo siya kung anong plano, gano'n. Kasi ano 'yan, unang gagawin ng lalaki,
Ikukuwento kayo sa